Dahil sa sobrang taranta at pagmamadali ninyo, mukhang may mapapahiya at hindi nyo mapapatalsik ang Vice President na si Sara Duterte sa kanyang pwesto. Ito ang balitang tila gumimbal sa maraming kongresistang pumirma para lang mapatalsik sa kanyang pwesto sa pagka-vice presidente si Vice President Sara Duterte. Matapos ang kumpirmadong balita na galing mismo sa former Associate Justice ng Korte Suprema na si Antonio Carpio, na tila tahasang sinabi nito na nang dahil umano sa oras hindi aabot sa pagdinig ng session sa Senado ang nasabing impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang mainit na balitang pinutakti ngayon ng samut-saring komento ng marami sa ating mga kababayan at tila kinamumuhian ng maraming taga-suporta ng Speaker of the House na si Martin Romualdez na tila mabibigo pa raw sila na mapatalsik ang Vice President na si Sara Duterte sa kanyang kinauupuan. Ito ang malaking magandang balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan dahil kinumpirma na mismo at tahasang sinabi ng dating Associate Justice ng Korte Suprema na si Antonio Carpio na talagang mapapawalang bisa ang ipinasang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte at magiging back to zero na umano ito sa Kamara pagbalik ng June at kakalap muli sila ng panibagong signature campaign o pirma ng mga bagong miyembro ng Kamara de Representantes. Ito ang tahasang paliwanag at kinumpirma sa naging interview ni former Associate Justice ng Korte Suprema na si Antonio Carpio. Wrong move ika nga ang ginawa di umano ng Speaker of the House na si Romualdez at ng Kamara de Representantes. Sayang lang ang effort. Narito pa ang karagdagang pagpapatunay at tahasang pagpapaliwanag ng political blogger na si Crisette Laureta Chu na technical ang impeachment. Back to zero ulit sila sa June. Sayang lang yung pera. Senator Chis Escudero already confirmed that they cannot accommodate during recess yung impeachment proceedings. Hindi daw legal according to Senator Chis kasi they submitted late dahil di nila ma-accommodate at sa June 2 na. And then they have to meet on this pa. And then they have to give Sara Duterte 10 days to answer. At iba na rin ang members ng Congress and Senate by that time. Wala na ring bisa ang na-file na complaint kahapon. Back to zero ang Congress in June. They have to gather new signatures against from the new members of Congress because mali yung timing. Check. Sayang lang yung effort kahapon. Listen to the explanation of Justice Carpio as to why back to zero ang problema. Iba na rin ang mga tao sa Congress at that time. Iba na ang House Speaker at wala na ang mga pogi ng Quadcom. Delikado ang kalusugan ni Marcos. Ay naku, maraming nag-aabang dyan. Ha? Maraming nag-aabang sa kalusugan ni Marcos. Marcos, pinagkaguluhan, muntik madapa. Matindi, sikat na sikat si Marcos. Ha? Pang-apat, magkakaroon ng ngiwi emoji sa Facebook soon. Uy, maganda yon. Sa social media, di ba may mga emoji dyan? May heart, may like, may smile, di ba? May surprise, magkakaroon ng ngiwi emoji ganun. Kaya po pag-uusapan natin. Pangunahan natin na itong commercial na ito at ganito po iikot ang commercial ng PDP. Naalala niyo po, tinawag tayo na parang pinabili ng suka. Ganyan po kasi po ang mga mata pobre. Ganyan po ang mga laki sa layaw. Ganyan po ang laki sa palasyo. Mabababa po ang tingin sa ating mga mahihirap, mga walang kakayanan, sa pagdating ng apelyido. Kasi hindi naman natin matatawaran ng kakayanan ng PDP. Pero tinawag niyang suka. Bakit? Kasi ito po ay pagtingin ng yung ginawa ni Marcos na yun ay pagtingin ng mga matataas na tao, na mga old families na mayayaman at may mga apelyido. Hindi po tinitingnan dito yung kakayanan mo, yung natapos mo, yung talino mo, yung pagtulong mo sa taong bayan. Hindi po. Para kay Marcos ang usapin dito, old family ka ba? Old rich kid ka ba? Galing ka ba sa pamilyang mayayaman? Ganyan po makatingin sa mabababa ang mga Marcos, sa mga mabababa sa tingin nilang apelyido. Kaya tinawag na Team Suka. Pero ito po ang gagamitin natin dahil po ang Pilipino, karamihan mahihirap. Huwag niyo pong iniinsulto. Kayo mayayaman, huwag niyo kaming iniinsulto. Wala kayo dyan kung hindi dahil din sa amin. Abangan nito. Ito, teaser po ng commercial na gagawin ng PDP. Marami pa.
Marami pang kasunod nito. Pakinggan po natin. Pinabili ako ng suka at sinigurado kong suka ang aking binili. Hindi droga! Ganda, no? Ang ganda, no? Simple lang, pero sa pool. Hindi bali nang pinabili ka ng suka. Huwag ka lang adik. Mayaman ka nga. Galing ka nga sa mayaman na pamilya. Galing ka sa mga politiko, adik ka naman. Type nyo yon. Oh, di ba? Type nyo yon na ang yayabang ninyo, mayami kayong pera. Galing naman sa nakaw. Kilala nga ang inyong apelyido, takot naman kayo magpa-drug test. Di ba? Ano bang usapin natin dito? Ang boboto ba kayo ng isang tao dahil depende sa apelyido, kahit adik? Boboto ba kayo ng isang apelyido na sikat kahit na magnanakaw? Boboto ba kayo ng isang apelyido na kahit walang nagawa, iboboto nyo pa rin? Anong gagawin yan? E di kukuhanin ulit yung pera ninyo, tapos mag-iipon, tapos sa susunod, tatakbo ulit. Ang tanong, may nagawa sa inyo? Wala. So dito na tayo. Para sa akin, napakagandang halimbawa, etong commercial na ito na di bali na kami pinabili ng suka. Hindi naman kami adik, katulad ng iba dyan. Yun di ba? Sigurado, ang binili suka, hindi droga. Aanhin mo ang magandang apelyido. Halimbawa lang ito, gaya ng Marcos, pero adik naman. Hindi ko po sinasabing adik ka, Marcos. Kaya lang yan ang tingin ng taong bayan dahil yan ang sinasabi ng dating Pangulo na si PRRD. At yan din ang tingin ng iba dahil ayaw mo magpa-drug test, di ba? So doon na tayo. Kayo ba gusto nyo ng pinapangunahan tayo ng adik tapos magkakaroon siya ng 12 senators? Doon sa 12 ng senator na yon, wala man lang nagsasabi kung adik si Marcos o hindi. Wala man lang kung may question, Marcos, hindi ka ba dapat nagpapadrug test? So anong credibility nito mga 12 senators na to na hindi man lang nila matanong yung kanilang amo, yung kanilang boss? Hindi, ewan ko kung sa akin lang yun. Kayo tanungin ko, may credibility ba? Yung, pakisagot nyo kung may credibility. Meron, lagay nyo dyan, merong credibility. Walang credibility. May credibility ba? Etong mga katulad ng 12 senators ni Marcos na kanyang kinakampanya na wala man lang nagtatanong sa kanila, oy Marcos, adik ka ba? Ba't hindi ka magpa-drug test? Tahimik sila, di ba? Bingi sila. Marcos, tama ba yung ginawa nyo sa Bicam? Kung nananahimik sila, anong credibility na itong mga 12 senators na kinakampanya niya? Wala man lang kung may question sa kanila. So anong gagawin niya pag nakaupo? Pag may ginawa si Marcos na kakabalaghan, asahan mo tahimik. May tahimik yan sa Bicam ngayon Naalala nyo? Pumuyok ba yung mga yan? O nagbingi-bingihan, nagbulag-bulagan? Anong credibility ng mga kinakampanya ni Marcos na 12 senators kung ngayon pa lang ay hindi na nagsasalita? Pag nakaupo pa yan, kahit anong gawin ni Marcos, asahan nyo hindi magsasalita yan 12 senators na yan. Di ba? Saan kayo? Boto nyo ang straight PDP kasi ang pagboto sa straight PDP ay pagsugpo sa mga kademonyohan na ginagawa ng magpinsang Marcos at Romualdez. Ay nako, next po tayo. Ito pag-usapan natin, medyo delikado ang kalagayan ni Marcos dito pag-usapan natin, si Marcos po ang nagsabi nito. Okay? Anong sabi niya? Asahan po ninyo nang ang inyong pamahalaan ay laging nandito at nakikinig sa inyo. Kaya huwag kayong mahiya kapag kayo ay may pangangailangan, sabihan ninyo itong ating mga LGUs. Ang ating mga kalihim ay hindi natutulog. Nako, delikado. Alam ko po yan dahil ako rin, hindi na po ako natutulog. Saka na tayo matulog. Marami pang, amang sabi dito, marami pa tayong gagawin. Matindi Matindi itong sinabi ni Marcos na ito na wala pa silang tulog. Delikado yan, Marcos. Ito, alam mo, pag sinabi nito, ito'y ginagawang katatawanan. Pero, ito'y kahit katatawanan. Marcos, bangag ka ba? Yan ay kailangan mo nang i-address. At yung sinasabi mo, yung walang tulog, hindi po maganda yan. Akala mo masipag ka pag walang tulog? Hindi, kasi hindi ka makakagawa ng tamang trabaho. Tingnan mo, kung tama ang sinasabi mo, Marcos, wala kang tulog, tingnan mo yung mga pinagsasabi mo. Para kang adik. Tingnan mo yung mga pinagsasabi mo, laging sablay. Para kang bangag. Isa pong katangian ng walang tulog ay yung bangag. Hindi ko po kayo pinagbibintangan, Marcos, Kaya lang, it's about time na yung pagdududa ng taong bayan ay patunayan mong mali or tama. Kaya nga, mga kababayan ko, wag natin kakalimutan na pagpatuloy natin ang panawagang magpa-drug test ni Marcos. Ngayon mismo, siya yung umaamin na wala siyang tulog. Delikado sa kalusugan yan. Hindi po ibig sabihin kasipagan yan. Katangahan po iyang ginagawa mo, Marcos. Walang tulog. Sinong nakakapagtrabaho ng maayos na walang tulog?
Sasabihin mo, ikaw, hindi, ang pangit ng trabaho mo. Baka kaya pangit ang trabaho mo, wala kang tulog. Abay, tulog-tulog lang. Huwag ka masyado mag-take na multivitamins, lalo sa gabi. Kasi nakakaano yan. Hindi ka makakatulog talaga. Kaya, bawas-bawasan mo yung pag-take mo ng multivitamins o kung anumang drugs. Yung drugs yung nabibili sa Mercury Drugs, huwag mong masyado mag-take niya kasi hindi ka talaga makakatulog. Delikado. Delikado ang buhay mo dyan, baka mapadali ka sana. Hindi, alam mo ito, wag na tayo maglokohan. Marami, ako hindi sang-ayon sa ganyan. Pero maraming mga kababayan natin na dahil sa kagalit-galit kay Marcos, talagang gusto nilang ma-overdose na lang ito si Marcos. Kung ano man ang bisyo. Hindi kita pinagbibintangan Marcos pero yan po ang pulso ng bayan. Yan po ang puso ng bayan. Kung ano man ang iyong bisyo, sugal man, babae man, droga man, etc., sana ma-overdose ka doon. Bakit? Ang bisyo talaga, delikado. Kaya nga evil yan Kaya nga kademonyohan ng bisyo dahil pag nasobrahan ka dyan, tapos ka. Kahit anong bisyo, pag nasobrahan ka, patay ka. Yan ang ine-expect na maraming taong bayan. Ako, ayoko Marcos. Ayoko. Ayokong mamatay ka sana. Ayoko. Ayoko po. Wag po sanang mamatay si Marcos agad-agad. Kaya lang delikado sa kalusugan yan. Napapansin din namin, medyo ngumingiwi ka na. Ayun yung sinasabi ng mga ngiwi ka na Tapos, nangingitim na. Yung eye bags mo, laki-laki na. Di ba? Tapos, sinasabi nila, may bloating ka raw. Ang sabi nung iba, bloating daw ng droga yon. Hindi ko alam kasi never ako nakatikim ng droga. At lalaban ako kahit sa ang drug test. Pero, yun ang sabi nila, Marcos Kaya aalagaan mo yung kalusugan mo, kawawa naman ang mga anak mo. Kawawa naman si Romualdez kung ikaw ay papanaw. Paano kung pumanaw ka dahil hindi ka natulog? Paano na si Romualdez? Sa tingin mo, papansinin pa si Romualdez? Kaya lang naman nandyan si Romualdez dahil sa'yo. Di ba? Paano na yung impeachment? Paano tatakbo yung impeachment kung pumanaw ka? Wala na magpapatakbo. Wala nang kukumpas kay speaker. Wala nang makikinig kay speaker. Wala nang kukumpas ng impeachment kung ikaw ay pumanaw. Kaya alagaan mo yung kalusugan mo Itulog-tulog din. Ako may tanong lang Tanong ko din sa ating mga kababayan. Sang-ayon ba kayo ng isang drug addiction ay walang tulog? Lalagay nyo lang sang-ayon. Hindi ako sang-ayon. Kasi hindi lahat ng droga ay walang tulog. Nagtatanong kasi wala po akong alam patungkol sa droga. Kaya nga lagi ko lang sinasabi, kung may dudang nagdodroga, drug test lang. Huwag na natin pagtagalin pa. Di ba? Ganun lang kasimple yun So tanong Marcos, ikaw ba ay handa magpa-drug test? Bakit ka hindi makatulog? Dahil sa trabaho. Bakit wala namang nangyayari sa Pilipinas? Di ba? Anong pinagkakapuyatan mo? Hindi naman umaasenso ang Pilipinas. Nagugutom ang taong bayan. Ang trabaho, wala namang naidadagdag. Bagkos, nababawasan pa. Tumataas pa rin ang presyo. Di ba? Gasolina, pataas. Even yung mga gulay, pataas ng pataas. Anong dahilan ng hindi mo pagtulog? Tanong lang yung Marcos. Sagutin din nyo sa mga manunood nito, anong dahilan ng hindi pagtulog nitong si President Marcos nyo? Sige. Sagot lang kayo dyan sa comment section. Ito, pag-usapan natin ito si Marcos, pinagkaguluhan, muntik ng madapa. Talagang into it ang mga crowd kay Marcos. Tingnan nyo po Naaman si Presdere. I'm not gonna take much of your time because kay Balogyo ko, you are all excited to hear what he has to say para kanато tanan. I would just like Excited daw para marinig si Marcos. Tingnan nyo kung excited yung taong bayan. to say, isagit ra na to. Okay ra ba? BBM! 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 Parang taka lang, di ba? Tingnan nyo, pag kami sa proclamation, pag kami sumigaw ng Duterte, talagang sigawan. Narinig nyo yung proclamation ni Pastor Kibuloy? Nung nag-proclamation kami, pag akyat ko pa lang ng stage, sigaw na ako, Duterte! Duterte! Naku naman, sigawan ng tao, grabe. Nung proclamation ng PDP, nung pagpasok pa lang ni PRRD, anong sigaw ng tao? Duterte! Talagang muntik magunaw yung Club Pilipino. Bakit? Sa lakas ng sigawan ng Duterte. Tingnan nyo kay Marcos, pinakilalat ng lahat. Wala pa nangyayari. Dunga ta BBM! Matay mingaw man usab-usab! BBM! 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 Okay. Alam nyo, ako po ay madalas manood ng NBA. Maikwento ko lang, kasi maihahambing ko rito yan Sa NBA po kasi, halimbawa, doon sa mga hindi nakakaalam, halimbawa LA at saka New York Knicks maglalaban. Pag doon sa LA Lakers gagawin yung ang sigawan ng ang laban, ang sigawan ng mga tao sa Lakers ay grabe. Halos wala ka nang maririnig. Ganun po ang NBA.
No? Pag sa New York naman gagawin yung laban ng LA Lakers sa New York Knicks, ang sigawan naman ng taong bayan dun sa New York, grabe. Pero ito yan. If you don't give people enough reason to cheer, kahit sa home court mo pa yan, tahimik yan. Bibigyan ko kaya halimbawa. Halimbawa, laban ng LA. Pero kahit anong shoot ni LeBron, hindi mag-cheer ang tao. Tahimik ang tao. Kung tambak. Naunawaan niyo po ibig ko sabihin? There should be enough reason. Kasi hindi mo mapipilit ang crowd. Yes, mapipilit mo 1, 2, 3, 10. Pero sa big crowd, tahimik, kahit magsisigaw pa ang 10. You need at least 80-90% sumisigaw. Nag-cheer. And how can you do that na 80%, 90% nag-cheer? You give them enough reason to cheer. Merong sapat na dahilan para i-cheer ka nila. Kung walang sapat na dahilan, kahit home court mo yan, hindi ka i-cheer ng tao. Hindi mo kayang pilitin 80%, 90% of the crowd to cheer for you. Ganyan na nangyayari ngayon dyan. Kitang-kita po natin, the people has, nakailang sorties na po si BBM. Walang nakikinig. Walang sigawan. Kakaway-kaway si BBM, walang pumapansin. Parang hindi presidente. Parang siya ang pinabili ng suka. Parang siya lang yung pinabili ng droga. Dumaan. Parang hindi. Yung iba hindi man lang siya tingnan. Why? They have no enough reason to cheer. Wala silang sapat na dahilan para i-cheer ka, Marcos.